Okay, good day everyone. So today I will discuss on how VirtualBox machine works inside our main PC. For example, we have a 8GB RAM and then meron tayong 256GB hard disk drive. Okay, SSD. And then, for example, sa loob ng VirtualBox machine natin, meron tayo dito ang tinatawag na Windows 10. Okay, mag-install tayo ng Windows 10, Windows 11, Kali Linux, and Green OS. For example, mag-aanat tayo ng 2GB RAM sa Windows 10 natin. 2GB RAM and then 56GB of hard disk. Okay, anong mangyayari sa ating main PC? Ang mangyayari dyan, yung 8GB RAM, kukunin niya yung 2. So, ang matitira ay 6 na lang siya. Okay? 6GB na lang yung matitira. So, from 8GB, magiging 6 na lang siya. Kakainin ni Windows 10 OS natin inside the VirtualBox machine. Okay? For example, nagalat tayo ng 56GB ng hard disk niya, virtual hard disk. Ang matitira lang dito ay 200GB na lang siya. Okay? 200 na lang to. Magiging 200GB na lang. So, kinain ni Windows 10 natin. So, ganyan yung nangyari sa inside the VirtualBox machine. Okay, paano siya? So, punta tayo sa VirtualBox. Okay, marami akong OS dito. Mayroong WinServer. Click lang natin itong new. And then, Windows 10. Windows 10. And then, click lang na, pili lang tayo ng OS dito. Okay, Windows 7 lang muna. Next lang natin yan. Next natin to. So, dito, mag-a-assign na tayo ng recommended memory size. Okay, so recommend niya ay 2000 MB. So, since 8GB lang yung PC natin, so kailangan natin siyang bawasan. Gawin lang natin siyang 1000 MB. Okay, click natin ang next. So, dito mayroon ditong create a virtual hard disk now. Create. And then, click lang natin tong virtual hard disk. Click lang natin ang next. And then, dynamically allocated. Click natin ang next. And then, dito, mag-alat tayo ng virtual hard disk. So, dito, 50GB na nakalagay. So, kanina ang sample ko ay 56. Okay, 56 siya. And then, click natin ang create. So, yan na siya. Ito na yung nagawa natin. Ito, double click lang natin to. Double click. And then, yan na siya. Tayin natin. Okay, ito na siya. Mayroon tayo dito select lang natin yung installer natin dito from file and then mag-add tayo. Ito siya, Windows 10. Click lang natin yung .iso and then click natin ang open. So, ito na siya and then click natin ang choose. Then click natin ang start. So, ayan na siya. Mag-install na tayo ng operating system inside the VirtualBox machine. Okay, so, yan yung process on how to create a virtual operating system inside the VirtualBox. So, ayan na siya. Mag-install tayo ng Windows 10. Okay? Tignan natin ang next. And then, next hanggang matapos siya.